Sound check sound, mic test one. Tender and loving to your people.
Isama po natin sa misang ito ang mga naghandog na misa, kahilingan ni Noel and Geraldine Gimpasaw and family, Commission on Catechists of Parish and National Shrine of St. Padre Pio, Acohedo family, Malveda family, Matilla family, and Villegas family. Para naman po sa kaluluwa ni Nico Ernie, Santiago and Cristina Borio, Victorio Sr. and Erlinda Gimpasaw, Potenciano Villegas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami.
Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong aking kapurihan. Panginoon Diyos, sali ng langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoon Diyos, kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa laki ng kagandahang loob mo, pinararami mo ang mga nananalig sa iyo. Tunghayan ang iyong mga hinirang na sa tubig ng binyag ay muli mong isinilang upang bihisan mo ng ligaya ng kawalang kamatayan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagtataka ang mga pinuno at matatandang ng mga eskriba. Sa katapangan ipinakita ni na Pedro at Juan, lalo na nang mabatid nila na mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Nagpakilala silang kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa. At nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya't pinalabas muna niya si Seradin. Ang mga alagad, saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi na natin matatatwa na isang paghihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag na magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at binalaan na huwag na magsalita o magturo pa tungkol kay Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi namin maaaring di namin ipahayag ang mga aming nakita at narinig, at sila'y binalaan ng lalo pang mahigpit, saka pinalaya. Wala silang makitang paraan upang parusahan ng dalawa, sapagkat ang mga taong nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Dahilan sa poon, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ay tagapagligtas. Dininig ng masayang sigawan sa tolda ang mga hinirang. Ang poon ay siyang lakas at patnubay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang lakas ng poon ay siya nagdudulot sa atin ng tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabi, di ako papanaw. Mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis-labis, ngunit ang buhay ko'y di pinatid. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyong buksan. Ako ay papasok at itong Panginoon'y papupurihan. Itong pintong pasukan ang Panginoong Diyos, tanging matuwid ang pababayaan do'y makapasok. Aking pinupuri, ikaw o poon, yamang pakinggan mo, dininig mo ako at pinagtagumpay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo.
Aleluya, aleluya. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Umagang-umaga ng araw ng linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalaya si Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus na napakita sa kanya. Siya'y napakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungo sa bukid. Ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang 2 at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari. Ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos, napakita siya sa 11 samantalang kumakain ng mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon po ay asa octave pa rin tayo ng Easter. Sabado po ngayon. At usually po dito sa Parish National Shrine of St. Padre Pio, pag Sabado ay ating pong binabanggit palagi sa mga misa, sa mga homily, ang ating mahal na ina, Santa Maria. Dito po sa ating ebanghelyo, sinabi ni Jesus na napakatigas sa mga ulo ng mga hindi naniwala sa Kanya. Sinabihan na sila ni Maria Magdalena at ang 2 na papunta sa Emmaus, na siya'y napakita sa kanila, na siya'y nabuhay na maguli. Subalit ayaw nilang maniwala sa kanila. Bakit kaya? Matitigas ang kanilang ulo. Ayaw maniwala. Siguro, unang-una, kay Magdalena, hindi siya naniwala. Baka naman iniisip nila, baka namimiss lang niya si Lord. Baka nag-imagine lang siya na si Jesus ay nabuhay na maguli. Doon naman sa 2, baka naman gutom lang. Kaya nag-imagine din, no? Hallucination. Minsan tayo din ganun eh. Hindi tayo naniniwala kapag si Lord ay nagpaparamdam sa atin. Kapag siya ay nakikipag-usap sa atin, sa ating panalangin, o sa pamamagitan ng best friend natin, o sa isang homily. Lalo na kapag tayo ay nasasapul, no? Sa ating kahinaan, sa pananampalataya. Alam niyo po yung bumubulag sa atin. Kung bakit tayo rin minsan matigas ang ulo, na hindi tayo maniwala sa providence ni Lord, sa kanyang pag-aruga sa atin, dahil sa isang elemento po na ayaw ng Diyos sa atin. Yan po ay walang iba kundi ang pride natin, yung kayabangan. Yan po yung mahadlang yung bumubulag sa atin. Kaya hindi natin makita yung mga milagro ng Diyos sa ating buhay pang-araw-araw. Sa kabila po, ang ating mahal na ina, si Maria, kailan pa man, hindi niya pinagdudahan si Jesucristo na kanyang anak dahil sa kanyang pagpapakumbaba. Kung mapapansin niyo po, si Mama Mary, sa mga approved apparitions niya, karaniwan po ang pinagkapakitaan niya yung mga bata lang. Hindi ka? Halimbawa sa Fatima, si Lucia, Jacinta, at saka si Francisco. Yung mga santo na yung mga yon, yung 2 at least, no? Mga bata. Sa Lazaret, kay Maximin, tsaka kay Melanie. Mga bata din po yun. Sa Lourdes, kay Saint Bernadette Soubirous. Mga bata. Bakit? Kasi simple. Hindi pagdududahan ng kanila ang presensya ng Panginoon sa kanilang buhay, sa mga papapakita ni Mama Mary. Hindi sila komplikado. Napaka-humble nila. Kaya nagkapakita si Maria, hindi lang sa mga bata, basta humble.
Halimbawa po sa Guadalupe, kanino siya nagpakita, di ba, kay Juan Diego, na halos walang pinag-aralan pero napaka-humble. Mababa ang loob ni Saint Juan Diego kaya siya napili ni Maria na pagpakitaan doon sa Mexico. Ganun din po sa ibang mga aparisyon ni Santa Maria kung saan pinipili niya palagi yung may mababang loob. Halimbawa po si Padre Pio. Nung siya 4 na taong gulang pa lamang ay pinapakitaan na siya ni Jesus at ni Maria. Nakipag-usap si Padre Pio sa kanila na parang normal lang. Nakakala nga ni Padre Pio ang lahat ng bata ay may ganong experience. Yung pala ay iba. Special siya. Pero he never became proud because of those experiences. In fact, nanatiling humble si Padre Pio hanggang sa huling yugto ng kanyang buhay. So in other words, mga kapatid sa pananampalataya, the secret of living out the resurrection of Jesus in our life is none other than humility. Pero mahirap po ito dahil lahat po tayo, kasama ko doon, ay nasugatan. Sugat po tayo dahil sa ating natamong tinatawag nating peklat dahil sa original sin. No? Kasalanang mana. Ang sabi nga ni San Agustin, ay yung peklat na yan ay tawag niya ay concupiscence. No? Yung mga maling pagnanasa, disordered desires. Napatungo po din yan sa pride. Napakataas. Kung kaya't is a struggle, is a lifelong struggle to be humble every day. So mahirap po. Hindi ibig sabihin humble yung palagi na kayo kulang, hindi nagsasalita, hindi po yun. Sabi nga ni St. Thomas Aquinas, humility is truth, and truth is humility. Ibig sabihin, dapat nasa katotohanan ka. Kung kailangan ipagtanggol ang katotohanan, ang mga taong mapagkumbaba ay pagtatanggol yung kahit mamatay sila. Yan po yung mga santo eh. Yung mga namartir, no? Hindi nila itinakwil si Kristo hanggang sila ay na-torture at pinatay. Yun ang humility. They stand by the truth because they know only the truth can set them free. And what is the truth? The truth is Jesus Christ, who said, I am the way, the truth, and the life. Mga kapatid sa pananampalataya, manalangin po tayo kay Mama Mary. Sana po gabayan niya tayo, tayong lahat kasama ako, to learn how to be humble every day in our lives. Ito po ay struggle. No? Araw-araw po. Paano natin malalaman kapag humble na tayo? Siguro po, pag titignan natin yung mga buhay ng mga santo, ay may mga signs, no, that they are very humble. Unang-una, they become very obedient to the will of God. Yan pong isang effect dapat ng humility. Handa kang sundan ang mga yapak ni Kristo kahit mahirap. Handa ka magbata, no, ng sufferings for the love of Him who loved you first. Sa Yesu Kristo. At saka ang daling magpatawad ang mga humble. Dali nilang makalimot ang mga offenses sa kanila. Dali nilang magpatawad sa mga kapwa nila. Kahit anong ginawa sa kanila, nakakapagpatawad sila dahil yun na nga, mababa ang loob nila. Alam nila, ang Diyos ay nagmamahal sa kanila. And finally po, the more humble we become, the more we become in love with Jesus. And Jesus always loves us. So let us pray po to our Blessed Mother, to Padre Pio, na sana po, sabay-sabay po tayo, tulong-tulungan. Let us learn how to be humble. Especially in these times na medyo taghirap, sana po matutunan natin to para palagi tayong nasa presensya ng Diyos na palagi nagmamahal at tumutulong sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may aalay. Mula sa lupa at bunga na aming paggawan, tinapay niya ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong narito ang aming may alay. Mula sa katas ng ubas at bunga na aming pagawang alaw na ito na maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama namin lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligaya sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo na ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, Ama among tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay nag-ahing ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupunuan langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Gilbert na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kami lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni Santo Padre Pio, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at puri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagat sa iyo ang kaharian at ang kapurihan at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Itong kordero ng Diyos, itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa tamis ng pagsuyo, tanggapin niya rin alay. Ako'y iyong habang buhay.
Panginoong Hesus, ako'y naniniwala na Ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at inanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na. Iniaalay ko ng buong-buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pagmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating misa, humayo kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos, langit at lupa siya'y purihan, araw at talan siya'y harangahalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah, halina't sumayaw, buong bayan, magsosabay sigaw. Pag-ibig niya sa inyo.